Ang matibay na propesyon ay hindi palaging taos-puso. Pagkatapos ay dumating ang isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susundan kita saan ka man pumunta." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang mga lobo ay may mga butas at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mahigaan ng kanyang ulo." Mababasa po ito sa Matthew chapter 8 verse 19 to 20. O Panginoon naming Ama sa langit, muli po, tunay Panginoon na napakabait niyo, makapangyarihan po kayo sa lahat. At Panginoon, talagang tulungan niyo po kami ngayong oras uli na intindihan po ang devotion po na ito para po mas maintindihan po namin at mas makilala ka po namin at mas lumalim po ang pananampalataya namin. Panginoon, tulungan niyo po kami na talagang sumunod sa inyo ng taos puso at mas lalong lumalim po ang aming pananampalataya. Panginoon, at patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. At Lord, bigyan niyo po sana na maraming biyaya ang bawat tao at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang issue ng pangako ay isa na dapat suriin ng mabuti. Ang eskriba dito ay isang otoridad sa batas ng mga Hudyo at isang malapit na kaalyado ng mga Pariseyo. Kaya't siya ay nakipaghiwalay sa kanyang mga kaalyado kung siya ay naging isa sa mga tunay na alagad ni Jesus. Alam niyang magagastos ang desisyon tulad niyan at sa gayon ay maaaring sinusubok niya ang reaksyon ni Jesus sa kanyang mga salita. Karaniwan ang mga eskriba ay mga guro, hindi mga tagasunod ng ibang mga guro. At ang isang tulad ng taong ito ay nag-aatubili na sumunod sa isang rabay tulad ni Jesus na hindi mula sa klase ng mga eskolar, hindi nakapag-aral sa isang rabbinikong paaralan, at hindi tapat sa mga tradisyon ng relihiyon ng mga Hudyo. Para sa eskriba na ito na magsalita kay Jesus gaya ng ginawa niya ay hindi karaniwan at malamang nakahanga-hanga sa mga apostol at sa mga pulutong dahil naglabas siya ng pag-aangkin bilang isang pinunong Hudyo. Hindi tiyak na ang lalaki ay talagang naniniwala kay Jesus, ngunit malamang na nadama niya ang taos-puso sa kanyang sariling isipan sa kanyang inamin. Malamang na kumbinsido rin siya gaya ni Pedro na lagi niyang susundin ang Panginoon. Mababasa niyo po iyan sa Matthew chapter 26 verse 33 and 35. Ngunit hindi rin siya makatitiyak tungkol doon gaya ng inilalarawan ng pansamantalang pagtanggi ni Pedro. Hindi tulad ng evangelical church ngayon, laging sabik na agad na yakapin ng isang kilalang tao na nag-aangking Kristo. Alam ni Jesus na ang bawat matibay na propesyon ay hindi nangahuhulugang isasalin sa matibay na pangako. Kaya't inihambing niya ang kanyang sitwasyon sa buhay ng mga lobo at ibon bilang isang pagsubok sa tunay na dedikasyon ng tao na dapat na maging isang aparato sa pagsusuri sa sarili para sa atin din. Tanungin ang iyong sarili. Isipin ang matapang na mga pangako na ginawa mo sa Panginoon noon at ang maraming beses na hindi mo natupad. Pinipigilan ka ba ng iyong mga nakaraang kawalan ng kakayahan na gumawa ng mga ganoong pahayag? Iyan ba ang nais ng Diyos na matutunan mo mula sa mga karanasang ito? O Panginoon naming Ama sa langit, tunay po Panginoon na napakabait po ninyo at alam niyo po Panginoon kung saan po kami ngayon. Naway po Panginoon, hindi kami basta-basta magbitaw ng salita. Ngunit Panginoon, sana'y tunay lahat na nagsabi na ikaw ang kanilang Panginoon ay tunay sa kanilang puso. At Panginoon, huwag niyo pong sanang pabayaan ang mga tao naging mas matigas dahil iniisip nila na hindi nila magagawa na ikaw ay sundin, kundi Panginoon, sila'y lagi umasa po sa inyong lakas na kayo po ay sundin. At Panginoon, naway hindi kami umasa lagi sa aming sarili at hindi talaga umasa sa aming sarili po. Ngunit sa inyo po at magkaroon po kami ng mas malalim ng pananampalataya po para sa inyo.
Ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.